Okay, palakpakan muna tayo, palakpakan. Maraming salamat sa palakpak na piki. Okay. Ito na naman isang obispo, itong si Bishop, nakalimutan ko pangalan nito. Ano muna natin itong gagawin natin reaction ngayon itong obispo nga na parang mahirap kasi mag-open ito sa telephone. I-open ko ito. Ano itong obispo na to? Si Bishop Baliano ang ano niya. Okay. Ito si Bishop Uriel Baliano. Masama din ang loob sa nangyari ngayon sa gobyerno kasi naglabas ko ng sentimento tungkol ho dito sa mga nangyaring nakawan o kawatan dito sa mga kawatan ba sa gobyerno. Nag-react. Ito yun siya eh. Ito yung gagawin kong reaction ngayon. Kita niya. Tapos ito yung basahin natin mamaya. Ito, basahin natin ito. Sabagay, mabasa nyo rin yan sa screen. Kasi ilagay ko yan. Kaya, basahin natin yan. Gawin natin reaction. Itong si Bishop Uriel Baliano. May kahawig ang kanyang pananalita kay Father Ubod. Sa mga pare ngayon, obispo, bihira lang talaga yung against sa gobyerno. Bihirang-bihira mo marinig ngayon yan. Okay, shout out muna sa ating mga subscriber na lagi hong nandito. Sa mga subscriber po natin na hindi lumulubay po sa ating mga vlog, marami po salamat sa inyo, mga ma'am, sir. Matagal ko na ho kayong nakasama dito at hanggang ngayon nandyan pa rin ang inyong mga pangalan sa comment section. Marami po salamat ulit sa ating mga subscriber din na bagong dating. Ay napaka swerte ko na sinama niyo po ang aking YouTube channel sa pag-subscribe, pag sinusuportahan po ninyo itong ating YouTube channel. Hindi pa po nakakilala o nakilala nyo ako, pero nakalimutan pala, Edgar Mihorada po. O shout out muna sa Bohol, sa lugar ko sa Pilipinas. Isa pala akong OFW sa bansang Espanya o Spain. Kukumustahin ko pala ang mga kababayan ko, mga kapatid ko, mga kaigsuunan diya sa Bohol. O shout out po sa lahat ng mga Bohol. Shout out po sa mga Bulanon na nag-migrate po sa iba't ibang lugar, nag-migrate po sa ibang bansa, gaya ko na dito, napadpad po ko dito sa bansang Spain. So, isang OFW na dito, naningpad ba sa lugar na ito. So far, okay naman ang sitwasyon namin dito. Medyo, kasi summer nga dito, medyo mababa na ho ang temperature. Thank you naman sa Ginoo nga gipababa na dyan ang temperature dire. Grabe. Halos 2 ka buwan mi dire nagpungasi ang init nga perting inita. Okay, ito yung reaction na natin ngayon. Itong si Father Uriel Baliano na mahilentulad ko kay Father Ubod na nakikita niya ngayon itong corruption na nagsalita din. Hindi kagaya na ibang pare dyan. Kapag nakatanggap kasi ng pera, hindi talaga magsasalita yan against sa gobyerno. Kasi takot mawalan ng supply. Takot sila na mawalan sila ng rasyon. Ganun naman talaga Logic lang. Kapag pare na hindi tumatanggap, obispo hindi tumatanggap, ibig sabihin yan, mga yan, hindi ho yan sila sang-ayon sa nangyayari ngayon sa gobyerno. Kapag pare, obispo, mga arsobispo, mga monsenyor, na nanahimik ngayon dito sa gobyerno ni Bongbong Marcos, itong administrasyon ni Bongbong Marcos. So, maisip natin yan, tahimik sila. Wala silang pakialam ngayon sa nangyari dito sa pagbabaha sa Metro Manila. So, ibig sabihin yan, nakatanggap. Mayroong rasyon. O, hindi lang direct galing yan sa Malacanang, pero mayroon mga politician dyan na nagbibigay sa kanila. Pero itong si Bishop Uriel Baliano, ito yung sabi niya, basahin ko ha. Ito yung nangyari sa kanyang sarili na hindi na nakapagtimpi. Galit na rin siya. Ito muna unahin natin. Ito maiksi lang to ha. Ito lang siya. Ilagay ko lang sa screen. Hindi talaga mawala sa isip natin na sana
ang mga nagnakaw, mga flood control ngayong lubog tayo sa baha. Kahit sino naman, kung may pakialam ka sa paligid dyan sa Pilipinas ngayon, magtanong ka gaya ng tanong ni Bishop Oriel Baliano. Tapos, nung nakaraan, naka-highlight kasi itong sinabi niya na gamitan natin ng antipara, anti-host, antipara ba? Malinaw-linaw na basahin. Napansin nyo, hinahanap yung nawawala daw 125 million ni Sara. Pero yung nawalang trilyon peso, walang naghahanap. Oo nga, may punto si Bishop dito. So, ito yung sinabi niya mismo. Galing ho iyan, nakuha ko to sa kay Aguilar TV. Okay. Bishop Baliano, kinwestiyon ang pagtuon sa umano'y nawawalang 125 million pesos. 125 million. Trilyong million yapat yan, no? Mali, no? Nawawalang 125 million. Trilyong piso nasaan? Tama. O balikan natin kasi magulo ako nagbasa. Magulo din ang pagkaintindi nyo dito. Intindihin nyo to na intindihin ko rin ang pagbasa ko. Kasi depende rin sa akin yan, no? Magulo ko, ang gulo ko. O, okay. Ulitin. Ulit, Edgar, ulit. Bishop Baliano, kinwestiyon ang pagtuon sa umunay nawalang 125 million peso. Trillion peso, nasaan ang naghahanap? Yan ang tanong niya. Sa isang pahayag sa social media, kinwestiyon ni Bishop Pastor Oriel Baliano ang umano'y hindi balansing pagtuon ng publiko at ilang sektor sa usapin na nawawalang 125 million pesos na confidential fund na inuugnay kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Baliano, kapansin-pansin umano na maraming naghahanap ng sagot tungkol sa 125 million, ngunit anya ay tila walang parehong antas na pagbusisi sa sinabing nawawalang trilyon peso sa pundo ng gobyerno. Napansin nyo ba? Hinahanap yung nawawala daw na 125 million ni Sara. Pero yung nawawalang trilyon peso, walang naghahanap. Yan ang pahayag ni Bishop Oriel Baliano. Yan din yung mga tanong ni Father Ubod sa Cebu na lagi kong nagre-react din dito sa kanya. Kahit sino na siguro ngayon, sabi ko nga kanina, di ba, kapag ano man ang posisyon mo sa gobyerno, kapag naintindihan mo talaga, na nakikita mo talaga ang korupsyon na talagang aalis ka na lang talaga. Kung ikaw may appointed ng presidente, aalis ka na. Ilan na ba dyan ang umalis sa appointed ni Bongbong Marcos? Huli lang, itong huli lang yung sa DOH. Sabay umalis ho yung undersecretary ng DOH. Ka-appoint lang niya pero hindi nagtagal, umalis din dahil hindi masikmura itong nangyari ngayon sa DOH. Kawawa talaga itong nasa gobyernong iba dyan na nilunok na lang yung nakikita. Kaya lang, yung iba din dyan, nakikisabay na lang. So ito yung obispo na to, hindi lang ho ito, siya lang ang nagsasalita. Mayroon mangilan-ngilan. Mayroon mangilan-ngilan nakikita natin dyan. Kaya ako, pursigido rin ako na i-share sa inyo yung mga obispo na nagsalita rin sa gobyerno dahil sila rin naman kasi tao, kagaya rin sa atin. Yung mga tao na yan, yung mga obispo na yan ang sabi ko, hindi ho nakatanggap yan, hindi tumatanggap yan na galing sa gobyerno. Yan ang totoo niyan. Kasi lakas loob ka nagsalita tungkol ho dyan na against ka sa gobyerno, na sa nangyari ngayon sa gobyerno, kaya sila nagsalita na hindi na nagustuhan itong nangyari ngayon. O ito na naman, ayaw niya sa panggobyerno ni Bongbong Marcos. Kagaya ito sila ni Father Ubod.
Tuwing homily ni Father Ubod, kailangan talaga mayroon siyang ma-share, mayroong sa among apa na sabul malakbit ba na nga istorya parte sa politika, parte sa nangyari ngayon sa gobyernong ito. Kailangan din malaman sa mga taong bayan yan. Hindi naman tayo sabihin na wala tayong pakialam. Wala tayong pakialam dito. So, ako mismo, sabihin ko, ay, wala akong pakialam sa Pilipinas. Bahala kayo dyan. Kawat kayo doon. Kawatin ninyo itong pera na to. Wala akong pakialam sa inyo. Hindi ho pwede sa akin yun. Alam nyo kung bakit? Isa ho tayo. Kaming mga OFW, isa ho kami sa pinakamalaking ambag nga. Balikan ko na naman to. Isa kami sa pinakamalaking ambag sa ekonomiya ng Pilipinas. Hindi ho kami nandirito sa ibang bansa para sa sarili rin namin pamilya ang aming inaatupag. Pati gobyerno nakikinabang din sa amin. Kapag may mga remittances kami, pinapadala namin sa Pilipinas, kaon ang Pilipinas yan. Paldo ang mga Pilipinas dyan. Ang mga Pilipinas. Ang Pilipinas. Paldo ho. Galing ho sa OFW. Ilang bilyon dollar ang naiambag namin dito, mga OFW. Ano pa kaya ang mga pare? Ano pa kaya ang mga obispo dyan na nakakaintindi kung ayaw ngayon sa gobyernong ito? Dahil nangyari kasi sa panggobyernong ito, hindi na nakikinig. Ito nga yung Iglesia ni Cristo eh. Ilang beses na nagrally ang Iglesia ni Cristo. Masabay lang natin dito sa ating opinion ito. Ilang beses na nagrally itong Iglesia ni Cristo dahil sa gobyernong ito. Nagrally sila na sang-ayon sila na ayaw nilang impeachment. Pero ang nangyari, pina-impeach ang Vice Presidente. Sang-ayon sila, transparency. Wala rin transparency. Ngayon lang yung bagong budget ng ngayon eh. Mayroon na nakita ngayon si isang senador ho dyan na hindi na naman tama doon sa kanilang request. Nasilip, hindi pa nag-umpisa masyado yan ha. Nandiyan pa sa House of Representatives na yun. Ngayon, hindi pa talaga madala ang gobyernong ito. Mga obispo na yan nagsalita, mga pari na yan nagsalita, pero hindi talaga pinapakinggan ho yan. So, para sa akin, hindi naman talaga to hindi na talaga tatablan ng hiya ng gobyerno na to ni Bongbong Marcos talaga. Hindi na talaga to matatablan na. Ilang pare na diyan nagsasalita. May mga pare diyan na siguro kulang ang bayad itong buwan na to, hindi sila kuta o sige, pahagingan natin ng gobyerno na to. O kagaya niyan, maraming diyan eh. Mga arsobispo diyan, mga obispo diyan na siguro pag kulang ang kanilang kita sa simbahan, pahagingan ng gobyerno para padadaan dihag malita. Di tahimik na naman. Pero kapag wala ang malita, ay nako, pahagingan yan. Tapsing-tapsingan sa kanilang humili. Pare lang dyan na ayaw talaga gusto lang sa gobyerno, yung Reyes na yan at saka itong si Flavi Villanueva. Yan lang ho talaga yan. Kasi bayad ho talaga yan. Sabihin ko, kung magalit siya dyan, bayad naman talaga kayo eh. So, ito, isang obispo na naman naghanap ng katarungan. Naghanap itong si Bishop Uriel Baliano ng katarungan at hindi niya inaatrasan itong gobyerno nito kagaya kay Father Ubod. So, palakpakan natin itong mga pare na may malasakit sa ating bansa. Iblis po sa inyo mga pare na nakakaintindi ngayon na hindi nanahimik sa panggobyerno nitong nakikita naman natin eh. Okay. Marami pong salamat sa inyo.